Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mateo chapter 25 verse 21. Sinasabi rito na, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kakagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Natuklasan natin kung ano ang ibig sabihin ng maging sisidlan ng Panginoon. Sa esensya ay hindi perpektong palayok na puspos ng Espiritu upang gawin ang kalooban at layunin ng Panginoon. Isang sisidlan na masunurin, kumukuha ng patnubay mula sa hari na nagsisilbi kung kinakailangan. Isang sisidlan na inaalay sa Panginoon upang gamitin sa kanyang layunin. Ngunit sa likas na katangian ng isang palayok na luad, hindi perpekto ngunit handang gamitin, may ilang aspeto ng sisidlan, tulad ng ating saloobin na kailangan nating pagsikapan kung ano ang gusto nating maging lalagyan na ginagamit na para sa ilang layunin. Ang pagninilay-nilay dito ay madalas nating iniisip na ang pagiging sisidlan ay parang isang maliit na pitsil ng gatas. Mayroong maliit na pitsil ng gatas sa bahay na luma, sira at hindi gaanong maganda, ngunit ginagamit ito sa lahat ng oras. Madalas nating naiisip kung bakit naintindihan ang lumang pitsil na ito at dito natin natututunan ang ilang aral tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sisidlan para sa Panginoon. Ang pagsasaalang-alang ng pitsil ng gatas bilang isang sisidlan ay nakatutulong na suriin ang mga saloobin sa paglilingkod sa Panginoon. Isang bagay ang sasabihin, naglilingkod ako sa hari. Ngunit iba pa ang mapanatili ang kahalagahang maglingkod, walang laman sa sarili at puno ng espiritu. Ang sasakyang dagat ay isang bagay na maaaring gamitin upang magperi o magdala sa isang bagay o ibang lugar kung saan ito kinakailangan. Ang isang sisidlan ay maaaring isang tao, isang sasakyan, tubo, isang barko o lalagyan hanggat ito ay isang bagay na maaaring hawakan o naglalaman ng isang bagay. Sa buhay na ito, kailangan nating lahat ng iba't ibang bagay na mayroon ang ibang tao at hindi nila ginagamit o hindi nila kailangan sa mismong sandali iyon na kailangan mo ito. Kapag pinag-uusapan ang pagiging isang sisidlan ng pagpapala ay ginagamit ka ng Diyos upang maging isang pagpapala sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtulong, pagkonekta o pagbibigay sa kanila ng kailangan o kakulangan nila sa sandaling iyon. Araw-araw ang Diyos ay naghahanap ng sisidlan na magagamit upang maihatid ang kanyang pagpapala na may pinagdarasal sa kanila, alinman sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa mga taong tumawag lamang sa iyo upang bigyan siya ng pautang. Pagbibigay ng payo sa isang taong stress, mga broken-hearted, sa pagtulong sa nangangailangan sa mga lansangan, binibihisan ng isang tao at iba pa. Ang magandang halimbawa ay ang pagsilang ni Kristo. Si Maria na ina ni Jesus ay ginamit ng Diyos bilang sisidlan upang dalhin si Jesucristo sa atin na anyong tao. Ikalawa, ang paglalakbay ni Jesus sa buhay ay naglalarawan sa Kanya na ginagamit ng Diyos bilang isang sisidlan upang makaabot tayo at iugnay tayo pabalik sa Ama. Ikatlo, tayo. Araw-araw ang Diyos ay naghahanap ng taong magagamit para maging blessing sa iba. Dahil kung ano ang gusto natin sa buhay ay nasa kamay ng isang tao. Maging trabaho, tela, pera, pangangalaga. Banggitin lang ang kahit ano sa wakas. Ang iyong pagpapala ay wala sa langit kundi sa isang tao. Wala tayo kung wala ang isa't isa. Maging mapagpakumbaba para gamitin ka ng Diyos bilang isang sisidlan. Maging mabait ka sa mga tao. Baka makaligtaan mo ang iyong pagpapala na dinadala ng ibang tao para sa iyo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.